ko rin personally, no? Ayun talaga yung pinakauna kong naisip nung naiwan kami. Sabi ko, nakakatakot pala yung gano'n, no? Buti pa yun, makakarebook pa ng flight the next day, no? Basta may pera ka lang. Pero pagdating ng Panginoon, wala na. Wala nang chance, no? Zero chance. Wala ka ng next week or next day. Wala kang pambili ng another ticket. So, it's a good reminder na maghanda po talaga tayo. Huwag tayong pakumpiyansa sa lahat ng ginagawa natin. Sige po. Tayo po ay magpapatuloy sa pangangaral ng salita ng Panginoon. And bago po yan, buksan po natin ang ating mga Biblia. Sa Genesis chapter 2, ihanda na natin. Genesis chapter 2. At tayo magbabasa from verse 20 hanggang 25. Pero bago yan, let me give a analogy, no? Ang Biblia po, ang Biblia ay para siyang isang napakagandang garden or hardin. Ang daming napakagandang katotohanan na ating makikita, no, mula po sa salita ng Diyos. Ngunit ang siguro pinakagusto at pinakapaborito ng bawat mananampalataya ay ang katotohanang mahal tayo ng Diyos. Tama ba? No, yun yung lagi nating pinangahawakan, yun yung lagi nating sinasabi. At mahal tayo ng ating Panginoong Jesucristo. Ngayon, sa Biblia po, maraming paglalarawan ng relasyon na meron ang isang mananampalataya sa Diyos. May iba't ibang paglalarawan. Okay? At isa doon ay babasahin ko po from John chapter 15:15. Sabi doon, hindi ko na kayo tatawaging mga alipin sapagkat hindi nalalaman ng alipin kung ano ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Ngunit tinatawag ko kayong mga kaibigan. So isa sa mga paglalarawan ng relasyon natin sa Diyos ay tayo ay mga tinatawag na kaibigan ng Diyos, di ba? Meron pang kanta, no, I am a friend of God. Now, pangalawa is from Hebrews chapter 2 verse 11. Sabi diyan, sapagkat ang gumagawang banal at ang mga ginawang banal ay pawang nagmula sa isa, dahil dito'y hindi nahiya si Jesus na tawagin silang mga kapatid. So tinatawag din tayong mga kapatid. And even ang Panginoong Jesus ay sinasabi na panganay, no? The firstborn. So dito natin makita isa sa mga paglalarawan ng relasyon natin sa Diyos ay tayo mga kapatid ng Panginoong Jesucristo. And another one from Isaiah 9:6, no? Ito yung popular verse na paglalarawan or mga pangalan na ginamit para sa ating Panginoong Jesucristo. Sabi doon, sapagkat sa atin ay pinanganak ang isang bata, sa atin ay binigay ang isang anak na lalaki, at ang kanyang pangalan ay tatawaging walang hanggang Ama. No? Everlasting Father. Isa yan sa title o itatawag sa kanya. No? So, meron tayong relasyon na parang ganyan, paglalarawan na siya ang ating walang hanggang Ama. And the last one is in Matthew 23:37, sinabi dyan, O Jerusalem, Jerusalem, na pumapatay ng mga propeta at bumabato sa mga isinugo sa kanya, makailang ulit kong ninais na tipunin ng iyong mga anak na gaya ng pagtitipon ng inahing manok sa kanyang mga sisiw sa ilalim ng kanyang mga pakpak, at ayaw nyo. So dito, parang binibigyan larawan na parang ang Panginoong Hesus ay parang ina, no? Na tinitipon ng kanyang mga inahing manok, na tinitipon ng kanyang mga anak or mga sisiw. So ilan lang yon sa mga paglalarawan ng relasyon natin sa Panginoon. Ngunit, ang mga relasyon na ito, yung binanggit ko po kanina, ay hindi sapat, no, upang maipakita ng buo ang pag-ibig ng Diyos. Na hindi natin makikita doon ng lubos yung pag-ibig ng Diyos. Ngayon, saan nga ba ito pinakita? Saan pinakita yung lubos na pagmamahal ng Diyos? So, sa anong relasyon, kumbaga, paglalarawan ng relasyon? Iyon ay pinakita sa relasyon ng magkasintahan.
or ng mag-asawa. At ito ay pinakita na sa atin sa simula pa lang, no? Doon sa Garden of Eden. Ang imahe ng pag-ibig na ito na makikita natin sa simula sa Hardin ng Eden ay patuloy nating makikita sa buong Biblia, no? Yung pinakitang imahe doon sa Garden of Eden ay makikita natin ito sa buong Biblia. At alam niyo po ba, sa huling pahina ng Biblia, in the last chapter, Revelation 22, verse 17, sabi doon, I think binasa to kanina, no? Ang espiritu at ang babaeng ikakasal ay nagsasabi, halika. So, ano to? Ano yung konteksto nitong verse na ito? Ito ay ang espiritu at ang iglesia na tumutugon sa pangakong babalik ang Panginoong Jesus. Okay? At sa Isaiah 62:5, sabi doon, at kung paanong ang lalaking ikakasal ay nagagalak sa babaeng ikakasal, gayon na magagalak ang Diyos sa iyo. Again, dito nyo makikita yung paglalarawan, no, na ang iglesia o ang mga mananampalataya ay ikakasal sa asawang lalaki or bridegroom. Alam natin na yun ang Panginoong Jesucristo. At tunay nga, dahil sinabi sa Hosea, chapter 2, verse 19, sabi doon, at gagawin kitang asawa ko magpakailanman. No? Gagawin kitang asawa ko sa katuwiran at sa katarungan, sa tapat na pag-ibig at sa kaawaan. Okay? At ito ay nahayag sa atin na si Jesus ay ang asawang lalaki or bridegroom at ang iglesia ang siyang asawang babae or tinatawag na bride. Nang sumulat si Pablo sa mga taga-Efeso at tinuro ang tamang relasyon ng mag-asawa at sa bandang huli, alam niyo po anong sinabi ni Pablo sa mga taga-Efeso in Ephesians 5:32. Sabi doon, ang hiwagang ito ay dakila, subalit ako ay nagsasalita tungkol kay Kristo at sa iglesia. So, ang pinatutukuyan ng ni Pablo sa kanyang sulat ay ang Panginoong Jesucristo at ang iglesia. Ngayon, sa ating pagpapatuloy, ating hanapin ang Panginoong Jesucristo sa dalisay at walang bahid na pag-ibig. Okay? Meron sina Adan at Eva bago pa pumasok ang kasalanan. So bilang pagbibigay pugay sa salita ng Diyos, tayo magsitayo habang babasahin natin ang Genesis chapter 2 verse 20 to 25. Genesis chapter 2 verse 20 to 25. Sabay-sabay po nating basahin. At pinangalanan ng lalaki ang lahat ng hayop mga ibon sa himpapawid at ang bawat hayop sa parang. Subalit para sa lalaki ay walang nakitang katuwang na nababagay para sa kanya. Kaya't pinatulog ng mahimbing ng Panginoong Diyos ang lalaki. At habang siya'y natutulog, kinuha niya ang isa sa kanyang mga tadyang at pinaghilom ang laman sa lugar na iyon. Ang tadyang na kinuha ng Panginoong Diyos sa lalaki ay ginawang isang babae at dinala siya sa lalaki. At sinabi ng lalaki, sa wakas, ito'y buto ng aking mga buto at laman ng aking laman. Siya'y tatawaging babae sapagkat sa lalaki siya kinuha. Kaya't iniiwan ng lalaki ang kanyang ama at ang kanyang ina at pumipisan sa kanyang asawa. At sila ay nagiging isang laman. Ang lalaki at ang kanyang asawa ay kapahubad, ngunit sila ay hindi nahihiya. Ito po ang salita natin, Panginoon, tayo ay manalangin. O Diyos, sa aming pagpapatuloy, kami po ay nagpapasalamat sa lahat ng iyong pagtuturo, sa lahat ng pagbibigay linaw ng iyong salita. At ngayon, kami po ay humihingi ng patuloy mong pagpapaunawa sa pamamagitan ng Espiritu Santo sa kagandahan ng kasulatan, specifically dito sa Genesis, na makikita namin ang Ebanghelyo, ang Panginoong Jesucristo. At nawa ito'y patuloy na magbigay ng kalakasan sa amin at magbigay ng katiyakan sa kaligtasan ng iyong mga tinawag. At ito'y magbunga ng buhay na punong-puno ng pasasalamat at namumuhay na ang hangarin ay bigyan kaluguran, ikaw na aming Panginoon.
Salamat o Diyos at pinupuri ka namin. Ito ang may panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo magsiupo ulit. Now, yung binasa po natin kanina ay isang maikling bahagi lamang, no? At ang maikling bahagi na ito ay hindi lang patungkol sa unang lalaki at sa unang babae. Ito yung dapat natin makita. Hindi lang ito patungkol sa unang lalaki at sa unang babae. Bagkus higit pa doon ang pinakaunang pag-aasawa dito sa mundo. So, yung makikita natin. Not only the first man or the first woman, but ito yung pinakaunang pag-aasawa dito sa mundo. At ito ay anino ng walang hanggang pag-ibig ng Diyos. Yung maganda dito. No? Ito ay anino ng walang hanggang pag-ibig ng Diyos. Ngayon, tingnan niyo po sa verse 21. Si Adan ay pinatulog ng mahimbing. No? Sabi diyan, kaya't pinatulog ng mahimbing ng Panginoong Diyos ang lalaki. No? Ngunit, kung babalikan natin si Jesus bilang ikalawang Adan, alam niyo po ba kung saan siya pinatulog? Si Adan pinatulog ng mahimbing sa hardin. Ang ikalawang Adan naman ay pinatulog sa kamatayan. Kung si Adan ay sa magandang hardin ng Eden, ang ikalawang Adan, ang Panginoong Hesus, ay sa hardin ng Getsemani, na humantong sa krus ng kahihiyan. At kung titingnan natin, sinabi dyan sa verse 21, inuha kay Adan, sa kanyang tagiliran, ang isa sa kanyang mga tadyang. Okay? At ano ang nangyari dito? Verse 22. At ang tadyang na kinuha ng Panginoong Diyos sa lalaki ay ginawang isang babae. Okay? Ano nangyari? Doon sa tadyang na kinuha na mula sa tagiliran ni Adan, doon ay ginawa ang babae. At ito yung naging bride. Ito yung asawang babae ni Adan. Ngayon, balik tayo. Ano naman ang nangyari sa ikalawang Adan? Ano nangyari sa Panginoong Hesukristo? Balik tayo sa krus. Pwede po ba buksan ninyo ang inyong mga Biblia sa libro ng John? Balik tayo, no? Sa New Testament, in the book of John, chapter 19, verse 32 to 34. Tingnan natin kung ano nangyari sa ikalawang Adan. John 19, verse 32 to 34. Diyan na kayo? Tingnan natin. Kaya't dumating ang mga kawal at binali ang binti ng una at ng isa pa na ipinako sa krus na kasama ng Panginoong Hesus. Verse 33, ngunit nang dumating sila kay Hesus at makitang patay na, ay hindi na nila binali ang kanyang mga binti. In verse 34, subalit tinusok ng sibat ng isa sa mga kawal ang kanyang tagiliran at biglang lumabas ang dugo at tubig. Okay? Ngayon, ito ay, kung babasahin natin ito, parang normal lang naman yung nangyari dito. Ito ay normal lang na pangyayari upang masiguro na ang mga pinako sa krus ay tiyak na patay na, no? Pero sabi nila patay na siya, no? Pero tinusok siya sa tagiliran. Okay, at lumabas anong lumabas? Dugo at tubig. So, again, parang normal lang siya. Ngunit kung pagpapatuloy natin ang pagbabasa in verse 35 hanggang 37, tingnan niyo po kung ano naging reaksyon ni John. Sabi niya, verse 35, siya na nakakita nito ay nagpatotoo at ang kanyang patotoo ay tunay at nalalaman niya na siya'y nagsasabi ng totoo upang kayo rin ay maniwala. Verse 36, sapagkat ang mga bagay na ito ay nangyari upang matupad ang kasulatan. Kahit isa ang buto niya ay hindi mababali,
At sinabi rin sa isa pang kasulatan, titingin sila sa kanya na kanilang tinusok ng sibat. So, yung nangyari pong iyon ay pagsasakatuparan ng kasulatan. Okay? Yung hindi binali, no? Walang binali sa kanya at yung tinusok siya ng sibat sa tagiliran. So, yun yung pinaka-immediate na makikita natin dito sa John chapter 19. Ito ay pagsasakatuparan ng kasulatan. Pero, gusto ko pong ituon ninyo ang inyong mga sarili sa verse 34 at verse 35. Balikan natin yung 34-35. Subalit tinusok ng sibat ng isa sa mga kawal ang kanyang tagiliran at biglang lumabas ang dugo at tubig. And verse 35, siya na nakakita nito ay nagpatotoo at ang kanyang patotoo ay tunay at nalalaman niya na siya ay nagsasabi ng totoo upang kayo rin naman ay maniwala. Now, this is something na parang, bakit ganito yung pagkakasabi ni John? Bakit ito yung sinabi ni John? Now, normal po na ito ang lalabas sa tagiliran ng isang tao na tinusok sa tagiliran. Bakit? Dahil kapag kumakapal na daw, ayon sa mga medical experts, kapag kumakapal na ang dugo, may mga tubig-tubig na daw na makikita sa taas ng dugo. Okay? At sabi rin nila na sa loob daw ng dibdib natin, maraming tubig at dugo na nakapalibot sa puso. Okay? Kaya kung tutusukin, ito ay parehong lalabas ang tubig at ang dugo. Ngunit, kung papansinin natin ang agad na sinabi ni John in verse 35, sinabi niya, sana nakakita nito. Okay? Yung nakita niya na yon, sabi niya, siya nakakita nito ay nagpatotoo at ang kanyang patotoo ay tunay. So, dito sa sinabi dito ni John, ito ay nagpapakita na may higit pa itong sinasabi. Okay? At kung papansinin natin, ang sinabi din ni John, pero hindi na dito sa gospel na ito, but yung sinabi niya sa kanyang mga liham, isa sa kanyang mga liham, in 1 John, okay? Ito ay sulat pa rin ni John. In 1 John chapter 5 verse 6, alam niyo anong sabi ni John doon? Ito ang siyang naparito. He is talking about Jesus Christ. Sabi niya, ito ang siyang naparito sa pamagitan ng dugo, ng tubig at ng dugo. Si Jesucristo. Hindi sa tubig lamang, kundi sa tubig at dugo. Now, dito yung makikita, no? Bakit niya ito na-mention? At gaya po ng komento ni Matthew Henry, sabi niya, hindi lang ito patungkol sa kung paano dumating si Jesus. Kung babasahin natin ito in a plain view, okay, dumating si Jesus sa tubig at sa dugo. Pero anong ibig sabihin nun? And sabi ni Matthew Henry, hindi lang ito patungkol sa kung paano dumating si Jesus. Bagkus ito ay nangangahulugan kung paano niya isinagawa ang pagliligtas. Okay? Yung sinasabi dito na si Jesus ay naparito sa dugo, sa tubig at sa dugo ay nangangahulugang kung paano isinagawa ng Panginoong Jesus ang kanyang pagliligtas. Isinagawa niya ito sa pamagitan ng tubig at ng dugo. Okay? Isinagawa niya ang pagliligtas sa pamagitan ng tubig at ng dugo. Ngayon, kung hihinto ako dito, mahirapan tayong unawain yon. Ano ibig sabihin ng niligtas, isinagawa ng Panginoon sa Kristo ang pagliligtas sa tubig at sa dugo? Now, we can never understand that kung hindi natin babalikan at uunawain kung ano ang ating kalagayan. Tingnan muna natin kung ano ang ating kalagayan. Now, listen carefully. Ano ba ang ating kalagayan? Una, tayo ay ito yung kabuuan. Tayo ay parehong marumi sa loob at sa labas. Okay, let me explain that. Ano ibig sabihin ng marumi tayo sa loob at sa labas? Una, ibig sabihin nun, ang ating kalikasan natin ay marumi. Sabi nga kanina, tayo ay ubod ng sama. At tayo ay patay sa kasalanan. At tayo ay may pusong bato.
Yun yung karumihan natin sa loob. Okay? Ito yung sa loob na karumihan at kailangan natin ng paghuhugas. Listen carefully. Kailangan natin ng paghuhugas. At yung paghuhugas na yon ay ang muling kapanganakan at ng pagbabago sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ito ay yung isa sa mga reading natin for this week, Titus 3:5. Dahil tayo ay marumi sa loob, tayo ay ubod ng sama, tayo ay anak ng patay sa kasalanan, anak ng kapuutan, kailangan natin ng paghuhugas ng muling kapanganakan, rebirth. Okay? At ng pagbabago, again, that's renewal. Sa pamagitan ng Espiritu Santo. Now, please hold on that kasi mamaya makikita nyo yung kahalagaan nun. And pangalawa muna, pangalawang karumihan tayo sa panlabas. Tayo ay marumi sa labas, panlabas, dahil sa ating mga kasalanan. We are defiled dahil tayo marumi dahil sa ating mga kasalanan. Tayo ay guilty sa harapan ng Diyos. At dahil dyan, tayo hiwalay sa Kanya. Kailangan nating malinis. Okay, again, kailangan natin ng paglilinis. Mula sa ating mga kasalanan, at anong paglilinis ang kailangan doon? Sa pamagitan ng pagbabayad ng dugo. Okay? Now, I mentioned yung tubig, yung paglilinis sa muling kapanganakan, at pagbabayad ng dugo. Paglilinis sa pamagitan ng dugo. Now, alam ko, medyo vague pa rin, medyo sabog pa rin, no? Now, mas mauunawaan natin to. Mas mauunawaan natin yung paglilinis kung tayo ay babalik sa lumang tipan. Ito yung kahalagahan ng lumang tipan. Kailangan nating malinis sa pamagitan ng tubig at dugo. At ang paglilinis na ito ay inilarawan na po sa lumang tipan. Okay? Now, ito yon. Kailangan linisin muna sa tubig. Kung tatandaan nyo, kung babalikan nyo yung Old Testament, yung mga Israelita na sasamba sa loob ng templo. Alam nyo anong ginagawa nila? Kailangan muna nilang linisin mula sa pamagitan ng tubig. Listen carefully. Ang bawat pumapasok sa templo ay dapat linisin sa pamagitan ng tubig upang maging dalisay sila sa harapan ng Diyos. Kaya kung sino dito nakakatanda, sa labas ng templo, sa labas ng tabernacle, hindi, templo pala. Yung tabernacle is ano pala yun, nung wala pang templo. Merong malaking lagayan ng tubig sa labas. Ano ginagawa nila? Yun yung ginagamit nila panlinis sa kanila bago sila pumasok. Note of that. At pagkatapos, anong gagawin nila sa loob? Sila ay maghahandog ng dugo ng hayop para saan? Para sa kapatawaran ng kasalanan. At ito ay mga larawan lamang ng tunay na paglilinis na gagawin ng Panginoong Hesukristo. Kaya sinabi dito ni John na naparito siya sa pamagitan ng tubig at dugo. At gaya ng sabi ni John Calvin, ang tinutukoy ni John dito, puro John, no? Ni John the Beloved, ay ang nangyari sa John 19:34. Yun yung binasa natin kanina. Nung tinusok sa tagiliran si Jesus at lumabas ang tubig at dugo, pinakita ng Diyos dito na ang Panginoong Jesus ang totoong pinagmumulan ng paglilinis. Yung lumabas yon, pinakita yon doon sa pamagitan nun na ang Panginoong Jesus ang totoong pinagmulan ng paglilinis. Bakit? Siya ang katuparan ng lahat ng paghuhugas at pagbibigay ng handog sa lumang tipan. Di ba? Bago ka makapasok sa templo, hugasan ka muna ng tubig. Pagpasok mo doon, maghahandog ka ng dugo para makapatawad ang iyong kasalanan. Si Jesus po, ang totoong katuparan ng lahat ng paghuhugas at pagbibigay ng handog sa lumang tipan.
lahat na sinisimbolo ng mga iyon ay naisakatuparan po kay Kristo. Okay? Sa makatuwid, kung ang unang babae, okay? Kasi po, di ba, ang ginawa ng Panginoong Jesucristo ay binigyang katotohanan ng Espiritu Santo. Diba? Hindi tayo, hindi natin matatanggap, hindi tayo mananampalataya kung wala ang pagbabagong buhay muli ng Espiritu Santo. At dahil doon, nagiging effective na yung atonement, yung pagbabayad ng kasalanan ng Panginoong Hesus. Now, again, kaya po si Jesus ang pagsasakatuparan ng lahat ng paglilinis sa lumang tipan na ipinakita, na sinabi ko po kanina. Sa makatuwid po, kung ang unang babae ay ginawa sa tadyang na kinuha sa tigiliran ng unang lalaki, ang iglesia naman ay umusbong mula sa tagiliran ng ikalawang Adan, ang Panginoong Hesus. Kaya ngayon, mas ma-appreciate na natin ang sinabi ni Pablo sa Ephesians 5:30. Anong sinabi ni Pablo? Sapagkat tayo ay mga bahagi ng kanyang katawan. Now, whenever we read this verse, ang iniisip natin, okay, parte na ako ng katawan ni Kristo. Ako yung kamay, siya yung tenga, siya yung paa. Yun yung naisip natin. Ang iniisip natin, parang transformer ba? O, si Rel, nanampalataya na. O, ikaw, pasok na kita sa part ng kamay, parte ka dyan. But actually, hindi ganon. Hindi ganon ang pagbuo ng tao. Okay? Nabuo ang iglesia, ang katawan ni Kristo, kasi kinuha sila sa tagiliran ng Panginoong Hesus. Now, I'm not saying literal na kinuha. But yung nangyari na pagtusok sa tagiliran ng Panginoong Kristo ay pagpapakita ng paglilinis sa tubig at dugo. Ibig sabihin, nagkaroon ng iglesia kasi nagkaroon ng paglilinis sa tubig at sa dugo. At sinong gumawa nun? Ang Panginoong Jesucristo. Kaya may iglesia. Nakita niyo yan? Kung si Eva kinuha doon sa tadyang, ginawa doon sa tadyang, tayo naman, ang iglesia naman, ay kinuha dahil sa paglilinis ng Panginoong Jesucristo. Ganun kahalaga yung pagtusok doon sa kanyang tagiliran. Yun yung pinapakita doon. Kaya masasabi natin na tayo ay iisa kay Kristo. Pero pakaisipin ninyo, sa human marriage, di ba? Dapat parehong uri. Dapat tao pareho. Pwede ba, ikasal tao tsaka aso? Di ba hindi? In marriage, dapat parehong tao. Hindi pwedeng tao at hayop ang ikasal. Ngunit, kung ating iisipin ang imahe ng si Jesus bilang asawang lalaki or bridegroom, siya po ay Diyos. Diba? Ang Panginoong Jesus ay Diyos at maluwalhati. At kung tayo naman, ang iglesia naman, ang asawang babae or bride, ang iglesia ay mababa at gawa lamang sa alabok. Diba? So, ibig sabihin, hindi maaari itong kasalan na to. Cannot be po. Cannot be yung kasalan. Hindi pwede. So, paano ito magiging pwede? Ang sagot ay kung magpapakababa ang Panginoong Jesus. Tunay nga po. Philippians 2:7, anong ginawa ng Panginoong Jesus? Inubaran niya ang kanyang sarili. Inuha ang anyong alipin na naging katulad ng tao. Kita niyo yan? Kung sa mundo, sasabihin, kukunin ko lahat ng stars para ibigay sa'yo. Ang Panginoong Jesus, He crossed eternity para lang makuha ka. Ganun ang pagmamahal ng ating Panginoong Jesucristo. Ikaw na minamahal niya, ganun na lamang ang kanyang pag-ibig sa'yo na ginawa niya iyon upang ikaw ay mapasakan niya. Ha? Tayo, kilig na tayo kapag from Surigao, nanirahan ng Bataan para lang manatili sa'yo, no? Pero, ang Panginoong Jesus, grabe, yung agwat at layo, walang hanggan.
Walang hanggan ang agwat natin sa Kanya. Ngunit tinawid niya ito dahil siya ay pag-ibig. Dahil mahal niya ang Kanyang iglesia. See? What a great love. Di ba? Kaya sa pag-ibig na ito, una nating tandaan, dahil sa pag-ibig na yon, kagalakan niyang gawin ang lahat, makuha lang ang puso ng bride. No? If we will think on a human perspective, di ba, ang lalaki, gagawin niya lahat para lang mapa-oo ang babae. Ganun din ang ginawa ng ating Panginoong Hesus. Ginawa niya ang lahat, makuha lang ang puso natin. Paano niya yung ginawa? Pinadala niya ang kanyang mga kaibigan. Pinadala niya ang kanyang mga tapat na alagad at lingkod. Mga kaibigan niya. Sino yun? Mga propeta at mga apostol na naghayag ng katotohanan at kagandahan ng pag-ibig ng Diyos. Sila yung nagbibigay ng love letter. Sila yung mga bridge, no? Pero mahigit pa rito na pinadala niya ang banal na Espiritu. You know what? Hindi lang yun galing sa anak. Galing din yun sa Ama. Ang Espiritu Santo ay nagmula sa Ama at sa anak. At anong ginawa ng Espiritu Santo? Siya ang nagpakita ng katotohanan at kagandahan ng pag-ibig ng Diyos. At lahat ng ating pagtanggi, no, yung pag-reject natin, natalo lahat yun. Umba yun. Nabago ang ating mga puso at naging posible ang ating pakikiisa kay Kristo. At gaya ng pag-iisa sa mundo, di ba? Nagiging pangalan ng babae ang pangalan ng lalaki. Di ba? Si Jamie Rodriguez, Jamie andit na. Di ba? Si Jessa Pabalate, Jessa andit na rin. Oh, you see, nakukuha ang pangalan. And you know what? Sa mga napaka-amazing kung babasahin natin ang Biblia, ang pangalan ng asawang lalaki ay naging pangalan din natin. Kita niyo yan? Apelido na rin natin, apelido niya. Ano nangyari yun? Jeremiah 23 verse 6. Tingnan niyo, Jeremiah 23 verse 6. Sabi doon, sa kanyang mga araw ay maliligtas ang Juda at ang Israel ay tiwasay na maninirahan. At ito ang pangalan na itatawag sa kanya. Sino yung tinutukoy dito? Ang tagapagligtas, ang Panginoong Hesus. Anong pangalan na itatawag sa kanya? Ang Panginoon ng aking katuwiran. Yun yung pangalan niya. Okay? It talks about Jesus Christ. Ngunit, kalaunan, in next 10 chapters, Jeremiah 33 verse 16, babasahin ko pa para sa inyo. Sabi doon, sa mga araw na iyon ay maliligtas ang Juda. Listen carefully, no? Yung parallelism nito. Sa mga araw na iyon ay maliligtas ang Juda at ang Jerusalem ay maninirahang tiwasay. At ito ang pangalan na itatawag sa kanya. Okay? Hindi ito patungkol sa tagapagligtas. Ang sinasabi dito sa Jeremiah 33 verse 16, yung pangalan na itatawag doon kay Juda at sa Jerusalem. Ibig sabihin, pangalan na itatawag doon sa niligtas. At alam nyo anong sinabi? Anong pangalan? At ito ang pangalan na itatawag sa kanya. Ang Panginoon, ating katuwiran. Nakita niyo yan? Yung pangalan ng tagapagligtas ay magiging pangalan din nung niligtas. Kita niyo po yun? Yung apelido niya, apelido na rin natin. Ganun ka po tunay na mahal ng asawang lalaki. Ganun katunay ang pakikiisa natin kay Kristo. Certified. No? Pangalawa, at sa pag-ibig na ipinakita ni Kristo, nais niya ang malalim na pagsasama kasama ang kanyang asawang babae or yung bride. Ganito siya mapagmahal kasi ang gusto niya yung
malalim na pagsasama. Kaya, nandyan ang kanyang salita. Diba? Hindi tayo iniwan na walang, but iniwan niya ang kanyang salita. At marami nga nagsasabi, ang salita niya is love letter niya para sa mga mananampalataya. Ang kanyang salita at patuloy na paghimok sa atin na tayo ay manalangin. That's why meron nandyan ang salita, and that's why kaya nandyan yung pananalangin, kasi nais niya ang malalim na pagsasama. Hindi yun? Sabi nga sa Song of Songs, no? Ito poetry or song expressing love. Sabi doon, ipakita mo sa akin ang iyong mukha, iparinig mo sa akin ang iyong tinig, sapagkat matamis ang iyong tinig at ang iyong mukha ay kaibig-ibig. Ganun naglulong, no, ang Panginoon sa malalim na pagsasama kasama ang kanyang asawang babae or ang iglesia. Pangatlo, dahil sa pag-ibig na yon, ang kanyang pag-aalaga sa kanyang asawang babae or sa kanyang bride. Kaya pakinggan niyo po ang mga salitang ito. Hebrews 4:15. Tayo'y mayroong isang pinakapunong pare na marunong makiramay sa ating mga kahinaan. Alam niya yung nararamdaman mo. No? And Zechariah 2:8, tunay na ang sumaling sa inyo ay sumasaling sa itim ng kanyang ama. Apple of the eye. No? Kung sino man ang sumaling, anong ng sumaling? Yung sumaling. Okay, yung sumaling or tumukot or tumusok ay tumutusok din sa apple of the eye ng Diyos. Ibig sabihin, tayo yung apple of the eye, no? Ng Panginoon. In Isaiah 63:9, sa lahat nilang pagdadalamhati ay nagdadalamhati siya. So, nararamdaman niya ang ating pagdadalamhati. And Acts 9:4, nung kinompronta ng Panginoong Jesus si Saul, anong sabi niya kay Saul? Saulo, bakit mo ako inuusig? Si Jesus ba talagang inuusig niya? Hindi, ang iglesia. Pero anong sabi ng Panginoong Jesus? Saulo, bakit mo ako inuusig? So kung anong nangyayari sa iglesia, siyang nangyayari sa kanya. So pinapakita na kung ano ang ginagawa sa kanyang bride, ang iglesia, ay ginagawa rin sa kanya. At ramdam niya iyon. No? Tunay po yung pag-ibig, yung relasyon na meron sa asawang lalaki at sa asawang babae. At pangapat, dahil sa pag-ibig na ito, dinala niya yung dowry. Alam niyo yung dowry? Hindi downy, no? Dowry. Di ba yung dory or dowry? Dowry. Ito yung sa ancient Jews, ito po yung pagpapakita na susuportahan palagi ng asawang lalaki ang asawang babae. Kaya may dowry. Yun po yung purpose nun. Para mapakita sa kanya na susuportahan kita magpakailanman. At pinapakita din dito yung security sa pagkakataong siya ay maging byuda. Yun ang isa sa purpose ng dowry. Kapag namatay pala yung lalaki, merong secured pa rin yung asawang babae. Yun yung kahalagahan nun. Pero, anong ibinigay ni Kristo? Ano yung dowry na ibinigay ni Kristo para sa kanyang bride, para sa kanyang iglesia? Ang kanyang karunungan na gumagabay sa iglesia. Ang kanyang kapangyarihan na nagpapalakas sa iglesia. Ang kanyang katapatan at katotohanan na nag-iingat at sumusuporta sa iglesia. Ang kanyang espiritu na pumupuno sa kanya ng aliw, pagtuturo at pagpapala. Ang kanyang katuwiran na nagbibihis sa kanya ng kalinisan. Ang kanyang langit na kanyang walang hanggang tahanan. Grabe, no? Ang kanyang trono na kanyang karangalan. Ang kanyang kaluwalhatian ang nagiging kanyang korona. At ang kanyang kawalang hanggan na nagbibigay katiyakan ng kanyang kagalakan magpakailanman. So yun po ang ibinigay ng asawang lalaki para sa asawang babae. Binigay niya po lahat kahit ang kanyang sarili. O ganyan ang pag-ibig na meron siya para sa iyo. Ganyan ang pag-ibig niya. Now, sa pag-aasawa po dito sa mundo, pwedeng paghiwalayin ng oras at ng responsibilidad ng mag-asawa, di ba?
Diba? Tama ba? O Tita Amy, nandun sa Balanga. Tubong, nandito sa Kabkaben. Hiwalay sila. Bakit? May responsibilidad silang dapat gawin. Pwedeng paghiwalayin ng mag-asawa. Pero, grabe yung katotohanan na ito. Wala ni isang bagay. Sa langit man, sa lupa man, o sa ilalim man ng lupa ang makakapagpahiwalay sa mga mananampalataya sa kanilang banal na kasintahang lalaki. Grabe, no? And ang ganda ng description na to. Mas malapit siya sa atin kaysa sa sarili nating anino. Anino mo, diba? Kita mo, sunod-sunod sa'yo. Pero ang Panginoong Jesus na iyong asawang lalaki ay mas malapit pa kaysa sa sarili mong anino. Nakikita niyo po yun? Diba? And even, ang mabuhay ay sumasandal sa kanyang lakas at ang mamatay ay ang magpahinga sa kanyang dibdib. Ano ibig sabihin nun? No, sa buhay man o sa kamatayan, walang makakapaghiwalay sa atin. Sa Panginoong Jesus. Ganun. Ganun yung relasyon. Ganun yung pagmamahal ng Diyos. No, even life nor death can separate us. Kaya totoo po ang pangako niya. Anong pangako niya? Hindi kita iiwan o pababayaan. I will never leave you nor forsake you. Ganun ang tunay na pag-ibig. Sa mundong ito na puno ng kasalanan, ang pag-ibig ng tao ay pwedeng magbago. No, in love na in love kayo. 1, 2, 3 years? 4 years? Pero pwedeng lumamig ang damdamin. Nakasimangot yung asawa ko sa akin. No? Pwedeng lumalim, no? Pwedeng lumamig pala ang damdamin. Magbanggaan ang ugali ninyo at magkahiwalay ang puso. Pero ang pag-iisang banal ni Kristo at ng kanyang iglesia ay hindi kailanman masisira. Kaya nga sabi ng kasulatan, ang nakipag-isa sa Panginoon ay iisang espiritu sa amin. See? Sa ngayon, nakikita ng bride ang kanyang bridegroom sa pamagitan ng pananampalataya. We see our bridegroom. Nakikita natin yung kasintahang lalaki natin ng Panginoong Hesus sa pamagitan ng pananampalataya. Sa ngayon. Ngunit, darating ang panahon at malapit na nga ang langit ay sisigaw. Narito na ang lalaking ikakasal. Darating yan. Uugong yan mula sa langit. And, ano pang sasabi? Revelation 19, 6-7, maririnig natin ang isang tinig ng napakaraming tao, gaya ng lagaslas ng maraming tubig, at gaya ng dagundong ng malalakas na kulog na nagsasabi, Hallelujah! Sapagkat nagahari ang Panginoon nating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Tayo'y magalak at tayo'y magpakasaya at ibigay natin sa Kanya ang kaluwalhatian sapagkat dumating na ang kasal ng kordero at inihanda na ng kanyang magiging asawa ang kanyang sarili. Darating po yan. And in 1 Thessalonians 1:10, kapag dumating siya sa araw na iyon, luluwalhatiin siya sa kanyang mga banal at kamanghaan ng lahat ng sumasampalataya, which is ang bride. Kaya po, mga kapatid, mapapalad ang siyang naghihintay sa lahat ng ito. Yung grand wedding na mangyayari. Kaya po, ikaw na nakikinig, tanong ko po sa iyo, nakikita mo ba ang pribilehiyo na malaman ng may kagalakan na ikaw ay pinag-isa na kay Kristo? Isang ugnayan na hindi kailanman mawawala, na nagdurugtong ng iyong puso sa kanyang puso at ng kanyang puso sa iyo. Nakita mo ba yon? Nakita mo ba yon? Kung gayon, tandaan mo na ang banal na ugnayang ito ay nangangailangan ng katapatan. Okay? Ang
banal na ugnayang ito ay nangangailangan ng katapatan. Nangangailangan siya ng faithfulness, mga kapatid. Ang Panginoon ay lubhang naninibugho. Jealous po siya. He is a jealous God. May partner ba kayo na sobrang seloso? Ang Panginoon natin, mas sobra pa. Naninibugho siya para sa pag-ibig ng kanyang bayan. Kaya, hindi mo dapat talikuran siya. Kahit sandali lamang. Huwag mong ilagay ang iyong pag-asa ng kaligtasan sa iyong sarili. Huwag na huwag. O sa iba pang paraan na pawang kasinungalingan lamang. Maging tapat ka kay Kristo lamang. Siya lang ang iyong paniwalaan at sa Kanya ka lamang umasa na siya lang ang iyong kaligtasan. No? Nasa Kanya ang iyong katiyakan. Yan yung pinakamalaking cheating na mangyayari. Kapag merong kang inaasahan na iba para sa kaligtasan. Okay? Siya lamang. At ang kaligtasan ito ay hayaan mong makita ang tunay na bunga sa iyong buhay. Okay? Ang kabanalan. Naway makita po ito sa atin. Na naunawaan mo, ang buhay mo ay sa Kanya, ang halaga ng buhay mo ay siya, at ang layunin ng buhay mo ay siya. And it is connected doon sa kaninang tinuro sa atin, di ba? Mahalin mo siya ng buo. Di ba? I-google mo ang oras mo hindi sa walang kabuluhang bagay na laganap sa panahon natin ngayon. Now, gusto ko lang to i-incorporate, no? Kasi gaya nga ng sabi kanina, kung may mga bagay na mas pinapahalagahan natin, mas kinasasabikan natin, mas inaaral natin or mas binibigyan natin ng effort kesa sa pagkilala sa Diyos, ito ay masasabi at ito ay mako-consider as pag-worship sa mga idols. No? And gusto ko lang to bigyan ng pansin kasi ito yung bagay na laganap sa panahon natin ngayon. Babasahin ko po itong sinabi ko na rin sa inyo noong nakaraan. Laging nakayuko. Laging nakayuko. Hawak ang cellphone. Daliring walang tigil sa pag-scroll. Ganito ang karaniwang itsura ng tao sa panahon natin. And nakita ko, kagabi ba yun? Pinakita yung x-ray. Yung generation daw ngayon, yung nakaganon na yung mataba, tapos nakaganon yung ano. Bakit? Naka-cellphone. Kakayuko. Okay? So, kahit saan, upo ka man sa coffee shop, halos lahat nakatutok sa phone. Pumila ka sa grocery store, bumili ka sa Jollibee, habang nakasap sa traffic light, silipin mong lahat, no? Pati driver, kahit nagda-drive, naka-cellphone. No? Hindi lang ito tungkol sa mga hindi mananampalataya. Kasama po tayo doon, mga kapatid. Ngayon, tingnan natin. Subukan mo magbasa ng Biblia or libro habang nasa tabi mo ang phone mo. Gaano katagal bago mo mapansin ang sarili mo na nag-scroll ka na at nagte-text or tumitingin sa notification? Mapapansin mong parang automatic na, no? Hinahanap ng kamay yung cellphone. Ha? Kahit maglalakad lang, nakaganon. Di ba? Mas nakakabahala pa, pansinin natin kung gaano kabilis pagkatapos nating gumising bago sa umaga, bago man buksan ang kahit anong bagay, ang pinakauna nating bubuksan ang cellphone. Sa halip na manalangin at magbasa ng Biblia. Mula sa paggising hanggang sa pagtulog, scroll lang ng scroll. Para bang buong buhay natin, ginugugol na natin sa pag-scroll. At ang masakit, unti-unti pinapatay nito ang ningas ng puso natin para sa ating asawang lalaki. Hindi man natin ito ay kaila, pero ito po talaga ang nangyayari. No? It will really it will cause na mawala yung ningas, yung fire. No, nakakatakot isipin na baka matabunan na ang katotohanan sa sobrang dami ng walang kwentang bagay. No, puro aliw at puro kalayawan na lang. You know what? There is something amazing na binasa ko. Merong libro na binasa 40 years ago. Merong libro na isinulat 40 years ago. Ang title po noon, Amusing Ourselves to Death. At ang nagsulat nito ay si Postman. Ang tinutukoy niya po dito is television naman. 40 years ago.
bilang pangunahing pinagmumulan ng mga mabababaw na impormasyon na unti-unting lumulunod sa mga tao sa isang, sabi nga, karagatang puno ng walang kabuluhan. Okay? Makalipas ang 40 taon, nandyan pa rin po yung TV. Okay? Pero ngayon, daan-daan na ang mga channel at patuloy pang dumarami ang mga streaming platform. Bukod pa rito, mayroon din tayong YouTube, Facebook, TikTok at sa iba pa. Mga app na walang tigil sa paglabas ng content. Napakaraming content. Mga platform na sinasadyang disenyo ay mga platform na sadyang dinisenyo ang algorithm ay para huliin ang ating atensyon at panatilihin tayong nakatutok at nag-i-scroll, hindi maalis ang tingin sa screen. Ang panlilibang natin, ang libro, na yun nga, yung Tagalogin ko lang po, panlilibang natin ng ating sarili hanggang sa kamatayan ay nananatiling tumpak na paglalarawan ng epekto ng mass media sa ating panahon ngayon. Pero sa panahon natin ngayon, ang pinakabagong anyo nito ay yung walang katapusang pag-scroll. Sabi nung nagsulat ng libro na binasa ko, Scrolling Ourselves to Death. Now, hindi kasalanan po ang pag-scroll, for your information. Hindi kasalanan ang pag-scroll. Pero gamitin natin ito ng tama. Kailangan may control, may disiplina. Huwag natin hayaang matabunan ng mga iyon ang debosyon natin sa Panginoong Jesus na ating bridegroom. Wag po. No? Na siyang tunay na nagmamahal sa atin. Kanina nakita natin yung pag-ibig niya. Sa halip, pakaisipin natin ang sinabi ni Pablo. Ano ba sinabi ni Pablo? Mas maganda i-take note ito. Philippians 4:8. Mga kapatid, anumang bagay na totoo, anumang bagay na kagalang-galang, anumang bagay na matuwid, anumang bagay na malinis, anumang bagay na kaibig-ibig, anumang bagay na kapuri-puri, kung mayroong anumang kagalingan, at kung may anumang nararapat papurihan, ay isipin ninyo ang mga bagay na ito. Isipin ninyo ang mga bagay na ito. Now, in Greek word, in the original writing, ang ibig sabihin ng isipin ninyo ang mga bagay nito ay ang maingat na pagsusuri at pagpasyahan, hindi basta iniisip ng pabaya o walang saysay. Yung parang, sino dito yung nagbabasa ng Bible reading, pero pagbasa, basa lang. Anong pakialam? Hindi ganun. Ibig sabihin nito, ito ang mga bagay na binibigyan natin ng effort. Ito yung mga bagay na pinagbubuhusan talaga natin ng ating oras. Gaya ng kasintahang pinubuhos ang lahat para sa kanyang minamahal, di ba? Meron pa nga, siguro, mga kababaihan, di ba? Pag naglalaro yung mga boyfriend ninyo, hindi kayo binibigyan ng oras, galit kayo. Sige, ML ka na lang. Ano pa yan sumikat dati? Dota o ako? Di ba? Sumikat yan, di ba? Dota o ako? Tawa tayo, di ba? Pero totoo. Pero tayo mismo, inuuna natin yung mga ganong bagay kesa sa atin kasintahan na siyang nagmahal sa atin ng tunay. Nakikita niyo po yun? No? In-insert ko lang po talaga ito para makita at pukawin ang mga puso natin na meron tayong kasintahan. Yun yung dapat nating binibigyan ng pansin lagi. Okay? Nakikita niyo po yun? No? Kaya mag-ingat ka. Ang daang inaalok ng mundo ay maaaring magbukhang kaaya-aya sa makasariling puso. Ngunit ito ay madulas. Ibig sabihin, isang pababang landas na humahantong palayo kay Kristo. Yung mga iyon, landas iyon ng papalayo kay Kristo. Meron ba dito na Monday to Saturday puro lang sa cellphone, tapos masasabi mong, wow, gusto kong makilala ang Diyos. Sino dito? Alam niyo po, hindi man natin, hindi natin maikakaila. Hindi talaga yun magdudulot sa atin ng debosyon sa ating
taong lalaki. Okay? Okay? Kaya, and I really testify kasi kami ni Jamie, last week, Monday, binagyo tayo, no? Sobrang pagod, nag-evacuate tayo. Tapos nung ano naman, pupunta tayong Butuan para lipad na, hindi po talaga kami nakapag-Bible reading ng buong linggo kasi pagod ako, maaga ako, naantok talaga. Pero we still pray. Sabi ko, pray na lang tayo. Pero nito, kahapon, no? Sabi ko, basahin natin yon. Yan ang ganda. Ako nakita ko talaga yung epekto nun. Lalo na yung binasa namin yung 1 Peter. Ganda ng 1 Peter, no? Paalala na ang katotohanang pagliligtas ay hindi mahihiwalay sa buhay na may kabanalan. Basahin yung mabuti yung 1 Peter, makikita nyo dun eh. So you see, simply reading that encourages me, myself. Ewan ko lang sa asawa ko. Hindi, nasa sayo eh. Diba? Pero I believe na encourage siya. Pero ako personally nakikita ko yung pagbibigay nito ng ningas sa aking puso. Even yung interaction ko sa mga tao, diba, narinig ito ni Siren, may mga na-realize ako, mali pala yung ginawa kong yun. Kailan nangyari yun? Nung nagbasa kami. By simply reading. I realize, nga, no? Mali pala yun. Doon na itatama. At na-encourage pang lalo. Now, mali ba ang mag-scroll? Hindi. Pero gamitin natin ito ng tama. Laging may oras. Huh? Sa kabilang banda naman, mga kapatid, maaaring meron pa dito na nakikinig na ang puso niya ay pagmamay-ari pa ng ibang Panginoon. Ano pa siya? May boyfriend pa siya. Maaari. Katali pa sa mundo at sa mga kalayawan nito. Naway ikaw ay tumalikod at putulin ng nakakawasak na relasyon na yan. Sabagkat totoo, may isa pang Panginoon. Ang prinsipe ng sanlibutang ito. Ngunit pawang kasinungalingan ang kanyang mga pangako. Ang kanyang mga handog ay nagdadala ng dalamhati. Very opposite sa dowry ng Panginoong Hesus, no? Ang kanyang yakap ay patungo sa kamatayan. Ang kanyang tahanan ay kadiliman. Ang kanyang higaan, apoy. At ang kanyang awit ng kasal ay iyak ng walang hanggang kaparusahan. Kaya kaibigan, tunay mo bang mamahalin ang ganyang asawa o ganyang Panginoon? Wag, no? Huwag na manatili dyan. Tumalikod at sa halip ay lumapit ka kay Kristo. Ang mahabaging kasintahang lalaki ng pag-ibig ay nagbibigay buhay. Ang mga pangako ay kailanman hindi papako. At ang kagalakan ay nanatili magpakailanman. Yun ang iyong ibigin. Maniwala ka manampalataya kang si Jesus lang ang tunay na kaligtasan. He is the heavenly bridegroom. Ang tunay na nagmamahal sa iyo. Let us pray. Panginoon, maraming salamat po sa katotohanan ito na kami ay sa biyaya ay pinili bilang maging kasintahan ang walang hanggang lalaki or bridegroom ng Panginoong Hesukristo. Salamat din, Panginoon, na ipinakita mo sa amin ngayon kung gaano mo kami minahal. Kami ay tinubos mo, kami ay hinuhinugot mo sa tagiliran ng Panginoong Hesukristo, pamagitan ng kanyang pagliligtas at paglilinis sa tubig at sa dugo. At kami ay minahal mo ng walang hanggan, dahil ikaw na walang hanggan ay hinubara ng iyong sarili at isinuot ang pagkatao upang kami ay mapasayo lamang. Naway ang katotohanan ito at pag-ibig na ito ang siyang pumuno sa puso namin, patuloy na humimok sa amin na mas pag-itingin pa ang pag-ibig
Mahalin ka namin ng buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip at buong kalakasan, na ayusin namin ang aming paggamit sa oras at naway hindi namin aksayahin ang aming mga effort at lahat ng meron kami na nagmumula lamang din sa iyo sa mga walang kabuluhang bagay. I pray, O Lord, even sa mga nakarinig nito na manampalatayang tunay sa Panginoong Hesus na siyang tanging kapagligtas lamang. Purihin ka, O Diyos, sa lahat ng ito, sa katotohanan ito. Salamat dahil ito'y pangahawakan namin simula sa araw ito. Purihin ka, na mahal ka namin, ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.